Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isa sa mga naging problema ng Golden State Warriors last season, bukod na lamang sa kanilang obvious lack of size o kakulangan ng tangkad at laki sa kanilang front court, ito nga ay ang kakulangan ng free throw attempts at pagbigay ng madaming free throw attempts sa kabilang team. Madaming magsasabi na luto daw ito kaya naman pabor ang mga official sa ibang team. Ganun pa man, basic common sense lang nga ito mga kaibigan. Halimbawa, si Giannis Antetokounmpo at Damian Lillard. Sa 5 atake ni Giannis sa pinta at sa 5 3-point attempts si Damian Lillard, sino bang mas may malaking tsansa na ma-foul? Diba si Giannis na umatake sa pinta ang sagot? Mahirap nga na dumami ang free throw attempts kung panay 3 points ang play nyo. Ganun pa man, nakukulangan pa nga si Steve Kerr sa kanilang 3-point attempts dahil ayon sa kanilang incoming second year player Brandon Podziemski ay gusto umano ng kanilang coaching staff na tumira siya ng 8 hanggang 10 na 3-point shots per game at bawasan ang kanyang mga floaters at hook shots. So easily ay magkakaroon ng Warriors ng average of 30 or more 3-point attempts sa next season. Kung 8 to 10 nga kay Podziemski pa lamang, si Curry naman ay nag-average na ng 12 3-point attempts per game sa kanyang last 6 NBA seasons. Silang dalawa pa lang nga ay mahigit 20 na kaagad. Samahan pa ito nila Buddy Hield, Wiggins, Moody, D'Anthony Melton at Kuminga. Asahan na patuloy pa din na magiging 3-point oriented ang style of play ng Warriors kung saan posibleng muli ito na magresulta sa pagbagsak ng kanilang mga free throw attempts. Naibalita din na untouchable umano si Podziemski sa usapan ng Lauri Markkanen trade noon. Talagang binavalue nga mga kaibigan ng Warriors ang kanilang incoming second year player na nagpakita na matinding potensyal sa kanyang unang taon sa liga. Sa palagay nyo ba ay makakabalik ang Warriors sa playoffs sa kanilang lineup ngayon at pinaplanong damihan pa ang kanilang 3-point attempts? Habang pag-usapan naman natin ang Boston Celtics at OKC Thunder, isang dahilan kung bakit naging espesyal ang team ng Celtics ay sa kakayahan nila na makipag-matchup sa mga big teams at small ball team. Nakita natin ang Timberwolves sa perfect team to matchup para sa Denver Nuggets, subalit wala silang sagot sa athletic center duo ni Lively at Gafford. Subalit ang Celtics nga ay may lineup na kayang sabayan ang bilis ng Indiana Pacers at laki at tangkad ng Dallas Mavericks. At sa mga galaw na ginawa ng OKC ngayon ay ito nga ang gusto nilang ma-achieve dahil pwede silang maglatag ng Caruso, Dort, SGA at J-Dub na lineup. Meron nga silang kakayahan na i-shutdown ang best perimeter offensive team sa NBA. May version na nga sila ng Celtics kung saan pwede silang maglaro ng 5-out offense with Chet Holmgren playing the Kristaps Porzingis role at meron silang 4 na two-way guards and wing players. At pwede din sila na magkaroon ng 2 big man sa loob ng court para sa mga big teams with Hardenstein and Chet Holmgren. At may mga players sila na tulad nila Caruso at Lu Dort na bagamat 6'5" lang ang height ay naglalaro na tila ba sila ay mga 6'10" dahil sa sipag nila makipag-agawan sa bola, mapa-rebounds man yan o loose balls. Kaya naman kompleto nga ang sangkap ng OKC ngayon para manalo. Subalit posibleng kulangin pa din nga sila sa experience tulad lamang ng Celtics sa mga nakaraang playoff run nila. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?